Hello mga kitsay, so yan, bagong umaga, bagong pag-asa na naman tayo mga kitsay. Dahil tapos na akong nagkape at hindi pagising yung mga amo ko pati yung mga bata, simulan ko muna yung trabaho ko kasi late ngayon yung pasok ng dalawang alaga ko. Alas 10 yung isa, tapos alas 4 naman yung isa. So may time pa ako magtrabaho kaya habang tulog pa sila, gagawin ko muna yung mga ibang pwede kong gawin kasi pag gising nila, asikasuhin ko sila and then aalis ulit kami. Dahil pagbalik namin, ako din lang ang gagawa ng lahat ng mga ito. So galaw-galaw din pag may time. At ayan na nga mga kitsay, may dumating na deliver, so bubuksan natin kung ano tong pinadeliver ni amo, vitamin niya pala to. At ayan, isunod ko ang hugasan itong bottle ng mga alaga ko. Gumising na sila actually and then napalitan ko na din sila, andun sila sa sala kasama si amo babae. At habang nagtatrabaho nga tayo mga kitsay, ayan, basahin muna natin yung comment ng isang follower natin. Magaan talaga ang trabaho natin kahit pa non-stop kung mabait din ang amo natin. Pero kung ang amo salbahe, di makontento sa lahat ng ginagawa mo, palaging nakasigaw sa'yo, ay naku. Alam niyo mga kitsay, sa totoo lang tama yung comment ng isang follower natin. Kahit pa gaano kadami ang trabaho dito sa ibang bansa, kung mabait ang amo, parang hindi mo nalang iniisip yung pagod mo ba. Ang iniisip mo parati is mabait kasi sila ko. So gagawin parang susuklian mo yung kabaitan nila. Alam niyo ba mga kids, nung bata yung mga alaga ko, baby pa lang sila, grabe, muntik na din ako mag-break. Ilang beses na din ako muntik mag-break kasi sobrang nahihirapan ako, pero iniisip ko na sobrang bait nila amo. Kaya iniisip ko kung mag-break contract ako at maghanap ako ng ibang amo, mapunta ako sa hindi magandang amo or salbahe na amo ba. Mga ganun yung iniisip ko noon, and then kinakausap ko parati yung sarili ko, nagpe-pray ako na makayanan ko hanggang sa hindi ko namamalayan ang bilis na pala ng panahon. Malalaki na sila, and then sabi ko sa sarili ko na wow, nakayanan ko to, na parang ikaw sa sarili mo is hindi ka na naniniwala na nakayanan mo o nalagpasan mo lahat ng mga trabaho mo na akala mo is hindi mo kaya noon. Pero ngayon parang ang gaan na lahat. Oo, hindi natin maiwasan na mapagod kasi siyempre lalo na ngayon at ang daming activities ng mga alaga. Kung nakikita nyo sa mga videos ko, ang dami talagang activities ng mga alaga ko, pero hindi ko na lang iniisip ang pagod ko. Parang minomotivate ko parati yung sarili ko na impossible noon is nakayanan ko ngayon pa kaya na malalaki sila. Parang ganun, and then sinasamahan ko na din ng pray araw-araw. Pag napapagod ako, hindi ako pwedeng sumuko. Parang minomotivate ko talaga yung sarili ko kasi alam nyo ba dito sa abroad, kung mapagod ka, ikaw mag-motivate ng sarili mo. Kung susuko ka, parang kumusta yung pangarap mo kapag susuko ka. Parang ganun yung iniisip ko para hindi ako tuluyan sumuko at magpatuloy ako sa pangarap ko. Kasi alam nyo ba dito sa abroad market size, walang ibang mag-motivate sa'yo kundi sarili mo. Walang ibang tutulong sa'yo kundi sarili mo para matupad mo lahat ng mga pangarap mo, lahat ng mga pinapangarap mo bago ka pumunta dito sa ibang bansa. Ikaw lang at ikaw ang tutulong sa sarili mo, hindi kaibigan mo, hindi mga kapatid mo, hindi mga magulang mo, hindi amo mo, kundi ikaw mismo sa sarili mo. Imo-motivate mo talaga ang sarili mo. Dahil kapag andito ka sa abroad, sa mga hindi pa nakaranas pumunta dito sa abroad, kapag binabalak niyo pumunta dito sa abroad, ito po yung reality. Dito sa abroad mga kid-size, dito mo marirealize ang lahat. Dito ka matutong magtiis, dito ka matutong kumain mag-isa habang tumutulo ang luha, dito ka matutong umiyak palihim na unan lang yung nakakaalam. Kung may problema ka, ikaw din lang yung gagawa ng paraan para ma-resolve mo itong mag-isa. Kung may sakit ka, ikaw ang mag-aalaga ng sarili mo. Swerte mo na lang kung napunta ka sa mabait na amo na bibigyan ka ng sick leave. Pero ang sick leave nila dito is mga 1 araw, 2 araw. Hindi ka pwedeng magkasakit ng matagal kasi kahit may sakit ka dito sa abroad, pabangon ka at ipagluto mo ang sarili mo. Dahil dito sa abroad, iilan lang yung amo na ipagluto ka kapag may sakit ka. Karamihan dito mga kid size is ikaw pa ang magluto ng pagkain nila, magtatrabaho ka pa, alagaan mo ang sarili mo may sakit. Ganun, ito po ang reality dito sa abroad. Hindi ko sinasabi mga kid size para takutin ko yung mga gustong mag-abroad or mga first timer, pero sinasabi ko lang po ang reality ng buhay dito sa ibang bansa. Kaya bago ka mag-abroad, pag-isipan mo ng 100 times kasi pag andito ka na, kailangan harapin mo ang reality ng buhay abroad. Kasi kapag andito ka at sumuko ka agad-agad, wala, sayang lahat ng mga pinaghirapan mo. Mula training, ang dami natin kailangan bago tayo mapunta sa abroad. Like pera, sayang yung pera mo, sayang yung effort mo, pagod mo na nagkanda hirap-hirap sa Maynila bago ka makarating sa abroad. Tapos konting pagsubok lang sa amo mo is gusto mo nang umuwi, na homesick ka lang is gusto mo nang umuwi. Ay naku, lugi ka kapag ganun. Sayang lahat-lahat. Kaya kung gusto mong magtagal sa amo mo at matupad lahat ng pangarap mo, lunukin mo lahat ng pride mo. Yun po ang sekreto.